Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng law student na si Marvin Reglos. Siya po yung binatang hinihinalang biktima ng hazing. At tila mas lumalakas na raw ang ebidensya ng pulisya laban sa sinalihang fraternity ni Reglos. Nasa kamay na kasi nila ang isang CCTV footage kung saan nakitang buhay pang binata at kasama nito ang ilang master o master handler sa initiation. Sa kuwang ito ng CCTV ng San Beda College, alas 4 ng hapon bago ang gabi ng initiation, makikitang buhay pa si Marvin Reglos sa St. Maur's Hall. According to sa source namin sa San Beda, yung tatlong magkakatabi doon, yung tatlong neophytes, kasama si Marvin doon. Pilit na nagpakatatag ang kapatid ni Marvin na si Lorvie habang pinapanood ito at kinumpirmang kapatid niya ang nakapulang lalaki na may nakasukbit na bag. Hindi siya mapakali. Minsan nakatitig lang siya na pag ganun siya, nag-iisip siya na nakikipagtalo na parang dinodoctrinate, parang ganun, parang ini-inform siya sa mga mangyayari. Nakakapanghinayang talaga siya eh. It's not worth it yung pagkamatay niya, talagang hindi katanggap-tanggap. Ang sakit. Mag-aalas 7 ng gabi, makikitang may kausap si Marvin na posibleng mga master daw o handler niya sa frat ayon sa kampo ni Reglos. Nakunan pa sa video ang pagsipa ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Pasado alas 7 ng gabi, sunod-sunod ang umalis ang grupo. Pinakahuli ang isang lalaki na ang itsura ay sa kampo ni Reglos ay hawig sa Grand Rowan na si Eduardo Escobar II. Malaki raw ang tulong ng video sa affidavit kasi ng isa sa mga neophyte na ibinigay sa NBI. Yung pong tatlong neophytes, lahat po ay normal lang lakad at hindi pa napapalo at wala pang gasgas at wala naka-jacket. So sabi nga namin, lagi naming uulitin, hindi po pwedeng sinungaling ang video. Dagdag ebidensya, kumpatibay, di ba? Na maliwanag na existing yung fraternity. Sa re-autopsy naman ng NBI sa labi ni Reglos, nakumpirmang sa acute renal failure o pagbigay ng kanyang kidneys o bato ang ikinamatay ni Reglos. Pareho rin sa resulta ng naunang autopsy ng PNP. Mayroon din daw siya mga namuong dugo o hematoma mula sa mga palo sa kanyang mga binti at mga braso. After the initial blow, meron na kagad, nagre-release na kagad yan kasi may muscle damage na eh. Ang ginagawa ng myoglobin, it breaks down to toxic compounds na toxic doon sa kidney. Sa pakikipagkita ni Justice Secretary Leila de Lima sa mga abogado at kapatid ni Marvin, tiniyak niyang dapat kasuhan ng lahat na mapapatunayang kasama sa initiation rites. Pwede ay maimbitahan yung Grand Rowan ngayon ng fraternity to help NBI shed light on the incident.